Taong 2013, si Mitsuha Mayemizu ay isang high school na babae na nakatira sa rural town ng Itomori, Japan. Inip sa bayan, nais niyang maging isang Tokyo boy sa kanyang susunod na buhay. Isang araw, hindi maipaliwanag na nagsimula siyang magpalipat-lipat ng katawan kasama si Taki Tachibana, isang high school boy sa Tokyo. Kanino ba ito galing? Uy ate, ano bang ginagawa mo? Teka. Kaya, kapag gumising sila bilang isa't isa sa ilang mga umaga, dapat silang mabuhay sa kani-kanilang mga aktibidad at pakikipag-ugnayan sa lipunan para sa araw na iyon. Ako na Pinapaliwanag ko kasi sa waiter nyo. Restaurant? Sabi mo! Excuse me, sir? Ano bang matutulong ko sa inyo? Pakihubad mo muna yung palda mo. Ano? Hindi. Tatalikod naman ako. Natutunan nila na maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga mensahe sa papel, telepono, at kung minsan sa balat ng isa't isa. Si Mitsuha, sa katawan ni Taki ay nagtakda kay Taki na makipag-date sa katrabahong si Miki Okodera, habang si Taki sa katawan ni Mitsuha ay naging dahilan upang maging tanyag si Mitsuha sa paaralan. Isang araw sinamahan ni Taki gamit ang katawan ni Mitsuha ang lola ni Mitsu na si Hitoha at ang nakababatang kapatid na si Yatsuha, upang iwanan ang ritual na alak na Kuchika Maizek, na ginawa ng magkapatid bilang isang alay sa Shinto shrine na matatagpuan sa tuktok ng bundok sa labas ng bayan. Ito ay pinaniniwalaang kumakatawan sa katawan ng Diyos na tagapag-alaga ng nayo na namumuno sa mga koneksyon ng tao at oras. Nagbasa si Taki ng tala mula kay Mitsuha tungkol sa kometa na Tiamat na inaasahang dadaan sa pinakamalapit sa Earth sa araw ng pagdiriwang ng taglagas. Kinabukasan, nagising si Taki sa kanyang katawan at nakipag-date kay Miki na nagsabi sa kanya na nasiyahan siya sa petsa, ngunit sinabi rin nito na parang may iniisip siyang ibang tao. Sinubukan ni Taki na i-contact si Mitsuha sa telepono ngunit hindi niya ito matawagan nang matapos ang pagpapalit ng katawan. Sina Taki, Miki, at ang kanilang kaibigan na si Tsukasa ay naglakbay patungong Gifu sakay ng tren sa isang paglalakbay sa Hida sa paghahanap kay Mitsuha. Gayunpaman, hindi alam ni Taki ang pangalan ng Itomori, umaasa sa kanyang mga sketch ng nakapalibot na tanawin mula sa memorya. Ang isang may-ari ng restaurant sa Takayama ay mula sa Itomori at nakilala ang bayan sa sketch. Dinala niya si Taki at ang kanyang mga kaibigan sa mga guho ng Itomori, na nawasak at kung saan 500 residente ang napatay ng hindi inaasahang, nahati ang Tiamat nang dumaan ito sa Earth 3 taon na ang nakakaraan. Multo? Hindi. Nakita ni Taki ang mga mensahe ni Mitsuha na nawala mula sa kanyang telepono, at ang kanyang mga alaala sa kanya ay unti-unting naglaho, na pagtantong ang dalawa ay pinaghiwalay din ng panahon dahil siya ay nasa 2016. Nahanap ni Taki ang pangalan ni Mitsuha sa talaan ng mga pagkamatay. Habang bumalik sina Miki at Tsukasa sa Tokyo, naglalakbay si Taki sa shrine, umaasang makikipag-ugnayan muli kay Mitsuha at babalaan siya tungkol kay Tiamat. Doon, ininom ni Taki ang Kuchika Maizek ni Mitsuha at pagkatapos ay nahulog sa isang pangitain kung saan nasulyapan niya ang nakaraan ni Mitsuha. Naalala rin niya na nakatagpo niya si Mitsuha sa isang tren nang dumating ito sa Tokyo isang araw bago ang kaganapan upang hanapin siya kahit na hindi siya nakilala ni Taki dahil ang pagpapalit ng katawan ay magaganap pa sa kanyang time frame. Bago umalis sa tren sa kahihiyan, inabot sa kanya ni Mitsuha ang kanyang hair ribbon na mula noon ay isinuot na niya sa kanyang palso bilang isang good luck charm. Nagising si Taki sa katawan ni Mitsuha sa kanyang bahay sa umaga ng pista. Kinuha ni Hitoha kung ano ang nangyari at sinabi sa kanya na ang kakayahan sa pagpapalit ng katawan ay ipinasa sa kanyang pamilya bilang mga tagapag-alaga ng dambana. Kinumbinsi ni Taki sina Tessie at Sayaka, dalawa sa mga kaibigan ni Mitsuha, na paalisan ang mga taong bayan sa Itomori sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng electrical substation at pag-broadcast ng maling emergency alert. Tumungo si Taki sa shrine na pagtanto na si Mitsuha ay dapat na nasa kanyang katawan doon, habang si Mitsuha ay nagising sa katawan ni Taki. Sa paglubog ng araw, nararamdaman ng dalawa ang presensya ng isa't isa sa tuktok ng bundok ngunit naghihiwalay dahil sa magkasalungat na time frame at hindi sila magkikita. Kapag sumapit ang takip silim, sila ay bumabalik sa kanilang sariling mga katawan at nakikita ang isa't isa ng personal. Matapos ibalik ni Taki ang laso ni Mitsuha, sinubukan nilang isulat ang kanilang mga pangalan sa mga palad ng isa't isa upang maalala nila ang bawat isa.
Gayunpaman, bago maisulat ni Mitsuha ang kanya, lumipas ang takip silim, at bumalik sila sa kani-kanilang time frame. Kapag nabigo ang plano sa paglikas, kailangang kumbansihin ni Mitsuha ang kanyang ama, si Toshiki, ang alkalde ng Itomori, na ilikas ang lahat. Bago ito gawin, napansin ni Mitsuha na ang mga alaala niya kay Taki ay naglalaho at nadiskubre niyang isinulat niya ang I love you sa kanyang kamay sa halip na ang kanyang sariling pangalan. Pagkatapos tumama ang Tiamat, bumalik si Taki sa sarili niyang time frame at walang naaalala. Pagkalipas ng 5 taon, si Taki, na nagtapos sa universidad, ay naghahanap ng trabaho. Nararamdaman niyang nawalan siya ng isang bagay na mahalaga na hindi niya matukoy, at nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na interes sa mga kaganapang nakapaligid sa Tiamat, na ngayon ay 8 taon na ang nakalipas na wasak ang Itomori, ngunit lahat ng mga tao nito ay nakaligtas dahil lumikas sila sa tamang oras. Tumipat na si Mitsuha sa Tokyo. Maya-maya nagkasulyapan sina Taki at Mitsuha nang dumaan ang kani-kanilang mga tren at agad na bumaba upang hanapin ang isa't isa, sa wakas ay nagkita sa hagdan ng Suga Shrine. Tumawag si Taki kay Mitsuha, sinasabing nararamdaman niyang kilala niya ito, at tumugon din ito. Nang sa wakas ay natagpuan na ang matagal nang hinahanap ng bawat isa, napaluha sila sa kaligayahan at sabay na itinanong sa isa't isa ang kanilang pangalan.